ginhawa. Kasi ayaw natin tumingin o ayaw natin tanggapin na nandiyan ang presensya ng Diyos. Ang Diyos na kasama natin, Emmanuel. Ngunit, after God, ni God, kung gusto niya lumapit sa atin, hindi na tayo nilubayan. Diba? Takbo tayo ng takbo para tayo mga prodigal son, ang bukang mga anak. Kasi ba yung Diyos, pinagikuran na natin lahat, nandyan pa rin siya, hindi hintay tayo. Kaya sana, ngayong Pasko ng Pagsilang, ay makakaunpalan natin ang Diyos sa suksapan ng mundo. Sana kaya ngayon patuloy tayong lumalayo, kaya yung pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at kalimtan ang bigas nilabas ng Diyos. Diba? Kasi na yun, repent and make a straight path. Prepare the way of the Lord. Diba? Yun yung hamon sa atin. Are we preparing that road? Diba? Kung minsan, tayo marunong ng road, diba? Pero balot ang road, ang daan. Kasi tayo pero sa iyo pagbabalot ng road. Na isang kasalanan ng relasyon kay Haring David. Ngunit nandito na ni Solomon. Kilala na sa may Urias, nilagay niya sa kaya nilagay sa bahay sa Urias para makapamakay si Urias at papaging asawa na si Bathsheba. Kasi nakita niya na nilagay si Bathsheba. Mga babae ito, nandyan sa technology, perfecto ba ang pamilya ni Jesus? Hindi. Kaya bakit makakita na naman si Jesus? Hindi tayo iniwan. Kasi kagaya ng pamilya ni Jesus, tayo ay hindi perfecto. Kaya kung tayo pinili na maging tao, kahit tayo hindi perfecto, yung isa na medyo perfecto dyan. Perfecto si Maria. Diba? Isang batang pinili, napiling maging ina ng Diyos sa kabila ng mga abang-abang at hindi pagkakaunawaan sa kanyang pag-ibig. Meron din mga lalaki. Tingnan nyo. Kaya nyo, pagkakita nyo lang may mga basagwera. Sinungaling siya tungkol kay Sarah upang iligtas ang sarili. Si Jacob, isang mandaraya na nagliklang ng kanyang mamang sa Isaac upang makuha ang basbas para sa kanyang kapatid na si Esau. Si Judah, hindi pinahalagahan si Tamar, ngunit kalaunan ay inamin ang kanyang pagkakamali. Si David, isang lalaking malapit sa puso ng Diyos, ngunit nagkasala ng pamamaliyak at pagpatay. Si Solomon, kilala sa karunungan, ngunit naligaw ng landas sa pagsamba ng mga Diyos-Diyos ang dahil sa kanyang maraming banyagang asawa. Naku, hindi nagkakalayo si Jesus sa atin. Diba? Ngayon, dati Jesus, just say, tignan yung pamilya ni Jesus. Para po tignan niya. Ano? Hindi perfecto. Kaya sa kabila ng ating kahinahan, umaagos pa rin ang Diyos. Umaagos sa biyaya ng Diyos. Amen. Malapit na po ito sa pagkakas. At itong pag-asa, kung patuloy tayo naging galuya ng pag-asa, hindi na ito para sa atin, hindi na para sa tao, from His Word. Pag-asa para sa atin. Bilang mga paglalakbay ng pag-asa, mga pilgrims na tuloy tayo na kasi pilgrims, Jubilee year natin ngayon, pilgrims of hope. Tayo ay naglalakbay ng pag-asa. Tayo ay tinatawag na maging daluyan
ginhawa. Kasi ayaw natin tumingin o ayaw natin tanggapin na naandyan ang presensya ng Diyos. Ang Diyos na kasama natin, pinagay. Muli, after God, after God na gusto niya lumapit sa atin, hindi na tayo nilubayan. Diba? Takbo tayo ng takbo para tayo mga prodigal son, ang lupang mga anak. Nandiyan ba yung Diyos? Pinagikuran na natin lahat, nandiyan pa rin siya. Hinihintay tayo. Kaya sana, ngayong Pasko ng pagsilang ay makakumpalan natin ng Diyos sa suksaban ng mundo. Sana kaya na yung patuloy tayo lumalayo kaya yung sa dalawa kaparating ng Paskohan ay mas maging makabuluhan at ang maging parating ng bagong taon ay mas maging sanhin ang pagkakabago sa ating sarili, sa ating kapwa. Na kung ito ang aming ginagawa para sa kalahatiya ng iyong nanan. Kasi para kalahatiya ng Panginoon Jesus. Sa iyong magkabayo ng aming Maria, siya patuloy na magpapakita ng kanyang pagbilang sa aming nanan. Lahat ng iyong nanan sa alam ng Jesus na aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Amen. At pagpalagan kayo lahat ng makapangyarihan